kahapon na puro nga objection yung si Attorney CJ Narvasa, no? Ang ine-expect natin ngayon, ang kaniyang gagawin po dito ay i-cross-examine si NBI Agent John Mark Calilong doon sa video na ipinakita kahapon. Pero napanood natin na hindi sila masyadong nag-focus dito. Sa halip ay nag-focus sila dito sa video ni Attorney Zulaika Lopez na COS dati ng Pangulo ng Vice President. Ano nakikita niyong strategy rito? Bakit hindi sila nag-cross-examine doon sa naunang video na ipresenta kahapon ni Attorney Amado Ligutan? Sa personal ko pong opinion, mahirap na butasan yung bahagi ng video na klaro at walang edit at hindi niyo pong mapagkakailang sinabi po talaga ni Vice Presidente na may kinokontrata siya para pumatay. Kahit anong paikot-ikot nyo o kahit sabihin nyo, and ang closing statement nga po na ang ating defense ay may takot siyang naramdaman at yun yung rason kung bakit niya nabitawan yung ganong salita. Hindi pa rin po ito excuse kung bakit nabitawan yung ganong klase ng salita. Kaya po siguro nag-focus siya sa iba't ibang aspects around the testimony. And ang sa atin nga po, at ito rin naman po yung pinoint out ni Attorney Vigil sa kanyang objections, highly improper yung line of questioning. Ang inaasahan po natin in a cross-examination ay will either impeach yung witness or hanapan niya yung butas doon sa kanyang testimony. Pero ano pong nakita natin? Nakita natin na nag-introduce yung defense to the witness at on real time ng mga bagong dokumento na hindi naman nakita ni witness any time of their life. Wala siyang personal knowledge na sabihin na ito ang katotohanan nito or hindi. Rather, paulit-ulit lang. Considering ba ito na... Kung tama ba, nabasa niyo to, di ba? Ganun. So sa atin, highly improper, pero nonetheless, nag-rule yung court na i-allow yun. Nonetheless, confident naman tayo na lumabas yung ebidensya eh. And kahit ano pong objection ng nangyari or even pag-highlight ng ibang nangyari, at the end, lumabas po yung ebidensya. So, sige. considering ba ito na parang diversionary tactics ng panig ng depensa? Opo, pwede nating masabi na gano'n. Pero ang sa atin, hindi naman po tayo magpapadala at mahayaan lang na mahulog tayo sa diversionary tactics. Ang sa atin, lumabas yung ebidensya. Gusto natin marinig yung sagot ngayon ni VP Sara tungkol sa ebidensya. Okay. And so may mga nakalinya din tayong ibang witnesses na mag-support ng ganong testimony ng unang witness so far. May plano ba talaga kayong ipatawag si Vice President Sara Duterte na umupo sa witness stand o kahit umattend man lamang, kahit hindi siya tanungin or umattend man lamang sa pagdinig na ito, sa trial na ito? At sa tingin nyo, a-attend ba si VP Sara? Sa bagay namin pinag-uusapan po ng House Prosecution Panel, maaari po siyang gawin. Minanifest din po ito ni Atty. Kapunan. At nevertheless, gusto natin, kahit hindi mapatawag mo man siya sa witness stand or hindi, proactive ang participation ni VP Sara sa kanyang paglilitis. Yun naman po yung inaasahan ng mamamayang Pilipino sa kanya at yun naman din po yung sinabi niya noon pa na handa siya na harapin yung mga charges na to at the proper forum. And ito na po yun. Gusto natin, kung may bloodbath man or hindi, bubble bath man yan or hindi, ang mangyari ay magbigay sa taong bayan ang sagot. And mangyayari yun kung andito si VP Sara. Attorney, ang konstitusyon naman natin does not impeach officials for every illegal or for every mistake or every violation of the law. Ngayon, anong gagawin ng prosecution para ma-convince niya ang Senado na itong mga acts, itong mga inallege niyo sa articles of complaint, articles of impeachment are not merely illegal or improper, but goes to the level of an impeachable offense. Hindi lang ito basta simpleng errors, hindi lang ito simpleng mistake. Ito ay, paano niyo mako-convince na, oops, ano to? Nasa level of impeachable offense to. Like yung sedition, like yung grave threats. How can you convince the Senate na impeachable offense to? I think what's important is we establish a pattern of behavior. Na hindi lang po to simpleng nagpadalos-dalos lang, pwedeng hayaan siguro o kung ano man, pero paulit-ulit na gawain na hindi po fit for public office.
when we hold public office, we're held to a higher standard. May ganong layer. Pero even then, in that even in the standards that we're expecting people, hindi natin nakikita na yung pattern of behavior ay for the compliance of rules or for the respect of the Constitution. Ito yung avenue to thresh it out, pero may arguments na tayo na several years na ina-establish na it's being put to question. Yung banta niya po kay President Marcos, for example, hindi lang yan sa isang press con, several press con po yan. Kahit wala na siya doon sa sinasabi niyang fearful atmosphere ng House of Representatives, and even then, no, we'd like to argue otherwise. Okay. Pinagbabanta pa rin niya po yung mga similar people. And hindi lang yun, yung confidential intelligence funds, hindi lang sa isang agency, but dalawa. Yung unexplained wealth, hindi lang po sa isang SALN nakita yung pattern na hindi tama yung reporting, pero several years. So, sa atin, this pattern, it says something about the leadership of a person. Gusto natin i-establish yun dito sa court. Hindi naman pamumulitika ginagawa. Gusto natin, kung ano man yung batas, kung ano man yung proseso, magtuloy-tuloy mapanghawakan. Okay. Congresswoman, although dinideny ng kampo na ni Vice President Sara Duterte na sila ang humingi ng saklolo sa Korte Suprema, itong si Atty. Torion ay humingi po ng tumakbo at nag-file ng motion sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment trial. Anong nakikita niyong epekto dito sa kasalukuyang nagaganap na paglilitis? That might have an effect on the stability of processes, the respect for processes, the respect for law. Kung yung isa sa mga mataas na proseso ay isang subject na yun to challenges over and over again, paano po natin masasabi na nirerespeto natin yung process enough para tuloy-tuloy yung paggana nito at sagutin as necessary kung naghahanap tayo sa ibang forum ng intervention. Sa atin, kung nirerespeto natin yung proseso, kung gusto natin mahanap talaga yung katotohanan at sagot, it place it at the proper forum, at the Senate Impeachment Court, and not at the Supreme Court, and not as they say, the court of public opinion. Gusto natin, yung mga tao nakaantabay dito sa mahaba, albeit minsan dragging and dry na processes, pero dahil sa punot-tuloy nito, interest naman natin yung nakasalalay yun. So yun po yung sa atin. Attorney, dito po sa Article 4 na ongoing ngayon na nilalatag nyo, ano sa tingin nyo po yung defense strongest argument at paano nyo to pinaghandaan o paghahandaan? Unfortunately, the defense's arguments are full of technicalities that, in my personal and humble opinion, ay may limit sa strength niya. Ang sa atin, ang strongest argument of the defense should be substantive. No? Nasaan yung confidential intelligence fund? Sabihin yung sagot. At hindi yung, ito, ang pumirma naman nito ay si DBM Secretary at hindi naman ako as nag-request. Ang strongest defense against unexplained wealth is to explain saan nanggaling yung wealth. Hindi yung, bawal yan, ginawa yung pagbukas ng AMLC records na government agency to government agency communication. Ang strongest evidence against bribery is impeaching yung witnesses' testimony. Pero hanggang ngayon, continuously pinapatahimik yung witnesses to objection after objection. Ang strongest defense in threats against a president, no, yun, mahirap talagang butasan yun, no? Kasi sinabi mo nevertheless, there are opportunities for the people to appreciate one's answers, but we're not getting it. Paulit-ulit natin hindi nakukuha yun. Paulit-ulit tayong sinasandal sa technicalities at kino-confuse, nilalabuan sa proseso dahil mahirap siyang sundan. Pero nandito naman tayo na ito isang functional spokesperson to try to put it on more simple words, yung mga technicalities. And sa dulo nito, ang masasabi ko, hindi strong defense ang technicalities. We're looking for answers, we're looking for evidence-supporting answers. Hanggang ngayon, hinihintay din natin. Yeah, of course, very obvious naman na siyempre gagawin lahat ng depensa, pati yung gibain ang kredibilidad nitong witness na si NBI agent John Mark Calilong. Pero sa 2 araw, mula doon sa pagtatanong ng panig ng prosecution hanggang sa cross-examine na naganap kanina, may nakita ba kayo na si Agent John Mark Calilong ay isa sa mga malaking factor yung kanyang
pag-testify at kanyang pag-witness ngayon, marami ba siyang nasabi sa tingin nyo ay magdidiin sa kaso? Sa atin, clear yung in-establish niya nung day 2 na ito yung ebidensya, paano niya ito nakalap, at binibigay niya ngayon yung testimonya niya kung ano yung process of that happening. Maraming mga attempts today na ilihis yung usapin. No? Ano ba yung pinag-trainan mo? And here are new evidences or documents that we've never shown you before and hindi namin inauthenticate on the floor even para masabi na hindi ka valid. Yan. Or kaya, ito yung buong 2 hours na hindi naman namin binaybay yung buong 2 hours, pero here's a portion na maaga-aga na context. And hindi ba na-consider mo yun sa investigation na yun? Those are the threads that we're following today, yung nakita natin. Pero ang sa atin, nakita naman din natin ito sa House Committee on Justice. Ang issue at hand ay may na-identify na national security threat, quote-unquote. At pina-investigahan yung threat na yun, na doon sa confines ng how threatening is that remark ba. So, everything around it ay medyo background information for the appreciation of the agent. But ang center naman ng kanyang usapin is yung threat, yung how, yung efforts niya to follow it up, and yung iba't ibang press con pa na inulit-ulit yung threat na yun. Sa atin hindi naman nawala yun kahit ano yung mga ibang in-introduce na lines of thought and lines of questioning ng defense. Okay. Attorney, one last question bago ka namin mag-go. Anyway, sa mga non-lawyers na nakatutok sa impeachment, Monday to Wednesday yan, alas 2, nag-start na alas 2. Ano yung pwede mong, what are we looking forward to see the next succeeding days para malaman namin na, nagagawa talaga ng prosecution yung kanilang purpose? Yung ebidensya po talaga yung star of the show. Kung naipakita namin sa mamamayan ito, we've done our job. And gusto natin, we let the evidence speak for itself. We let the witnesses speak on what they know and what they've done and what they interpret. The sequence of events happening and yung consequences, ilalatag na lang yon sa arguments at pwedeng itanong ng mga senator judges sa atin. Pero dahil mabigat nga ang ebidensya sa amin, basta lumabas yung ebidensya, we've done a good job. And it's unfortunate that nakita natin ng day 2 na maraming objections yung nilabas so as to suppress or attempt to suppress evidence. So ang sa atin, ilabas lang siya. And kung may objection, ihain formally and properly at hindi yung paulit-ulit at marami. And sa dulo nito, we let the process do what needs to be done. And hayaan natin yung taong bayan magpupusa doon sa nakita nilang ebidensya.